Malakas ba at matindi nga bang kalaban si Alexis Brooks representing Iloilo City for Miss Universe 2024? Kaya in this video, tignan natin ang kanyang full performance. So, without further ado, let us now begin with yung kanyang winning answer. It's your final question, okay? I will repeat it once to make sure that you heard it clearly. Okay. As an Ilongga with heartfelt beauty, what message would you send to the Ilonggas from the past? Once again, as an Ilongga with heartfelt beauty, what message would you send to the Ilonggas from the past? Thank you so much for this question. As an Ilongga with a heartfelt beauty, I think one thing that I'm proud of is ever since from the past, we've always kept the spirit of Dinagang. We've always kept the spirit of Pagpalanga. And the food that we had, that we are selected as a creative city in gastronomy, it is the reason why this was from our past, that we preserve it and we deliver it to right now. And one thing that I also want to say is, I want women to move forward. Abansi babae. This is something that comes from my heart. I want to empower women. I want to educate, to advocate women from the past and right now, that women can be so much more, that we're capable of so much more. Abansi babae. My name is Alexis May Kaimoso Brooks. In my own understanding, tsaka yung napansin ko sa pagsagot niya is very confident. Talagang commanding yung presence niya. Walang paligoy-ligoy, straight to the point. And kung i-extract nyo yung laman ng kanyang sagot, talaga naman na-bullseye niya yung question, no? So, mapapansin nyo dito, meron lumabas yung education, women empowerment, tapos, i-include niya yung kanyang mga advocacies sa kanyang mga platforms, especially ngayon na nanalo siya as Miss Iloilo 2024. Before we continue sa kanyang swimsuit pasarela, follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Kaya, see you there! Pagdating naman sa kanyang swimsuit, ang masasabi ko is, wow! Napaka-smooth, napaka-flowing, there is no signs of exaggeration. Hindi siya OA dyan sa kanyang swimsuit na pasarela, no? Tapos, yung pwede mong ma-feel is yung commanding presence. Ang lakas ng stage presence niya and hindi siya namimilit na piliin siya bilang winner. So, yes, for me, 10 over 10 para sa akin yung score niya sa kanyang pasarela. Tapos, mafe-feel mo talaga na comfortable siya sa ginagawa niyang yan, no? And then, the way she twirled, the way she posed, yung kanyang walk, as in, balance yung timpla. Hindi siya, alam mo yon, yung nagpapapansin lang, hindi siya gumagawa ng eksena. Alam mo yun, yung napakakalmado niyang gumalaw sa stage, tapos wala siyang pakialam kung ano yung sasabihin ng iba, basta ang importante, in-execute niyang mabuti yung kanyang assignment. Kaya para sa akin, she is indeed the best in swimsuit dyan sa competition na yan. So, kahit na hindi siya manalo sa best in swimsuit, okay lang, basta ginawa niya yung kanyang assignment. O, di ba? Pagdating naman dito sa gown competition, perfect talaga. Bumagay sa kanya, it suits her personality, tapos na-highlight talaga yung isa sa mga assets sa katawan niya, the shape and yung abs. Kasi nga, di ba, isa siyang athlete. And being an athlete turned beauty pageant queen, dito talaga natin makikita na as in, it really complement yung lahat ng meron siya. So, bumagay talaga siya, sinuot niya yung gown, hindi yung gown ang sumuot sa kanya. Tapos, yung kanyang projection, yung kanyang kilos sa stage na yan, medyo binalance niya ng konti. Ginawa niyang parang mas elegant yung style niya as compared sa performance niya sa swimsuit round. So, marunong talaga siyang mag-balance. Hindi siya yung, alam mo yun, yung super aggressive sa stage. So, pinakita niya na she can also control her commanding presence on stage. Kaya naman, mas lalo kang mahuhumaling sa kanya because she has that control na mapapabilib ka talaga in front of the stage. Pagdating naman sa kanyang background, so I am not surprised kapag lalabas yung kanyang story sa kanyang family, no? Na kung saan, alam mo yon, yung matatouch ka talaga kung gaano niya kamahal yung lola niya tsaka yung mga family niya na nagmahal sa kanya, na nagpalaki sa kanya. So, yung love talaga niya, kaya gustong-gusto siguro niyang ibigay yung mga pagmamahal na naibuhos sa kanya sa mga younger generation, no? So, aside from being an athlete, she is willing to
share kung ano man yung talent niya, kung ano man yung blessings na natatanggap niya sa mga younger generation. Kaya na-share niya yon doon sa final Q&A as her winning answer. Interesting din yung kanyang advocacy. So, una, yung pagiging athlete niya. So, makikita nyo dito sa video na to, yung puspusan, yung dedication sa kanyang training. No wonder, ang ganda ng hubog ng katawan niya with that abs. So, syempre, no, ang ganda kapag na-maintain mo yung health mo and syempre, kapag athlete ka kasi you are encouraging the younger generation na mapunta sila sa tamang landas, hindi sa malululong sa mga masasamang bisyo. O, di ba? Ang ganda. And yung isa pa dyan is yung kanyang ethnicity. So, malaking bagay ito, especially na talamak pa rin ang mga discrimination due to your skin color. So, magandang advocacy din ito. Alam mo yon, ang daming niyang pwedeng balang gamitin bilang advocacy sa Miss Universe Philippines. And kapag mananalo siya, as in, marami ang tututok sa kanya kasi the Philippines will probably send a candidate of color sa Miss Universe. Di ba? Kaya napaka-interesting, napakalalim ng kanyang advocacy. Pag-usapan naman natin ang mga criticisms. Yung unang napansin ko is about her skin tone or skin color, ethnicity, mga ganyan. Hindi naman discrimination, kaya lang parang concern yung mga fans na if ever man na manalo si Alexis Brooks, yung belief na mukhang naibalik ulit yung pagpili ng Miss Universe sa Trump era. So, they believe na ganun nga, criticize yung color, baka nga daw, there is a big chance na Latina na naman yung pipiliin nila. Pero let's see, no? Huwag nating pangunahan. The second issue about yung mga nagkikriticize kay Alexi is because may mga ibang pageant fans na sinusuportahan ang isang candidate. Isang possible candidate wherein napaka-loyal nila sa isang candidate na yan na parang napansin nila na kapag mabigat talaga ang laban ni Alexi, yung gagawa sila ng issue para to affect her mental health, para mawala ng confidence, yung mga ganun na atake. Which is nakakalungkot lang, no? Kasi dapat, regardless kung sinong candidate, dapat wag nating binabash, wag nating dinedetract, dinidistract, or sinisiraan, mga ganon. So, we should support any candidate kasi mahirap sumali sa Miss Universe Philippines, lalong-lalo na kapag they are happily representing their own region. So, grabe lang, no? Sana makontrol yung ganitong negativity and toxicity sa mga bashers. Pero anyway, congratulations to Alexi Brooks for winning Miss Iloilo. And syempre, no, we are expecting her to bring a very, very competitive na eksena sa Miss Universe Philippines. Lalong-lalo na at gumawa siya ng parang trending na eksena worldwide. Pinadood siya ng mga Latino, ng mga kapitbahay natin sa Asia, sa South Africa, sa Europe. So, all eyes on her sa Miss Universe Philippines. So, galingan mo, Alexi Brooks. Malay natin, siya ang possible successor ni Michelle D, Miss Universe Philippines 2023. Pero syempre, tignan natin, no? Kasi marami pang mga pangalan na mukhang sasabak sa Miss Universe Philippines. Kaya may mga familiar faces na sumali noon, na nirepresent na ang Philippines noon. So, let's watch out kasi exciting ang Miss Universe Philippines this year. I hope na may natutunan kayo dito sa video. I hope na nakarelate kayo and sana nagustuhan nyo ang mga pinagsasabi ko dito sa vlog na ito. Okay, so for more pageant updates, mag-follow lang kayo dito sa aking channel, sa aking page, ayan, sa aking account. Kasi parang nafe-feel ko na malapit na ulit ang pageant season for Miss Universe Philippines. Binibini Pilipinas, Miss World Philippines, Miss World, o diba? So, sunod-sunod na yan. Kaya watch out for more videos, pageant updates from me. So, thank you very much and have a nice day.